Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na, pag-usapan natin. Kasi lagi talagang sinisisi itong si President Bongbong Marcos every time na meron na namang panibagong investigation na isinasagawa itong ating mga representantes, itong ating mga kongresista. Diba? So, at the end of the day, bakit magigil na gigil kayo kay PBBM? Eh, di ba pares lang naman tayong nananawagan ng accountability? Eh, di ba pares lang naman tayong nananawagan ng transparency? So, bakit si President Bongbong Marcos lamang ang pinag-iinitan ninyo? Kung gusto niyo ng transparency, nagsisimula yan sa mga bahay ninyo. Oo. Kung gusto niyo ng transparency, dapat kino-call out niyo din si Sara Duterte sa kanyang ginawang pagnanakaw di umano sa Kaban ng Bayan. Hindi yung 'di ba? Ang tataas ng double standard ninyo. Pag si Sara tahimik kayo, pag kay PBBM ngawa kayo ng ngawa. Kasi ito 'yon, nagsimula 'yun dito mga minamahal kay tawag dito, kay Representative eto kay Representative Tere Ridon. Kasi sabi nga ni Tere Ridon, wala daw siyang pakialam. Pakita ko na lang sa inyo, mga minamahal. Nagsimula yan dyan na wala daw siyang pakialam kung ano man yung troll attacks, basta tuloy ang hearing sa November 17. So, kumbaga sa madaling sabi, kahit anong sabihin ninyo, tuloy na tuloy ang mangyayaring hearing ngayong November 17 tungkol nga po dito sa Dolomite Beach. Ngayon, ikino-connect nila na si President Bongbong Marcos daw po ang nasa likod ng investigation hearing na to sa Dolomite Beach, which is yan po ay mariing itinanggi ni Attorney Claire Castro at wala pong kinalaman talaga dyan si PBBM. Hindi ba't 'di ba lahat tayo sumisigaw ng transparency? Abay, syempre dapat maamoy na din naman ninyo, 'di ba, ng mga DDS na to kung bakit 'di ba ang ating mga kongresista ay iniimbestigahan yung mga nakaraang kapalpakan ng administrasyon kasi wala naman talagang scientific basis ang ginawa nilang paglagay ng sands diyan sa Dolomite Beach. Alam niyo nag-cost lang talaga yan ng ng pagkasira at pagkabaha sa Kamaynilaan kasi yung mga pipes, yung mga drainage, mga canals natabunan. Oo. Netong Dolomite Beach na to. Kaya tingnan ninyo, pag umuulan sa partidang bahagi ng Pasay, 'di ba? Ang bilis lang tumaas ng tubig. Bakit? Kasi na-stuck yung tubig, walang labasan. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Eto, bakit ba tuwing merong investigasyon, ako lang tanong ko lang, bakit tuwing may investigasyon, laging tinutumbok ng mga DDS at ng mga anti-influencer Marcos, anti-Marcos influencer, na si PBBM ang nasa likod? Hindi ba't pwede mga minamahal na gusto lang talaga ng mga kongresista na malaman kung ano nga ba yung katotohanan sa likod ng Dolomite Beach? Hindi ako against sa Dolomite Beach kasi maganda naman talaga siya, pinupuntahan siya ng mga Pilipino. Ginagawang pang-picture taking pa nga, 'di ba? Mga minamahal. Maganda siya. Pero sa likod ng kagandahan ng white sand ng Dolomite Beach na sinasabi nilang white sand of hope na ngayon ay naging white sand of deception, kailangan din nating malaman kung ano nga ba yung kababalaghan sa likod nito. Kasi pera ng taong bayan yan. Oo. Alam nyo kung magkano rehabilitation dyan every year? 28 million. Actually, mas mataas pa nga yan mga minamahal sa aktual na sinasabi ng COA base sa investigation and observation ng mga engineers. Kasi kung isasama pa daw yung gastos mga minamahal sa hauling, sa logistics, sa replacement cost, talagang grabe yung gastos sa replacement ng Dolomite Beach. So ngayon, ano yung nangyari, 'di ba? Mas nauna pa ngang lumulubog ang Dolomite kaysa sa ibang bahagi ng parte ng lugar dito sa Kamaynilaan at lumalabas din dito nga po mga minamahal sa supplier ng Dolomite materials sa parehong mga involved, 'di ba? Sa mga parehong involvement sa mga flood control anomalies na yung mga procurement, yung kanilang mga supplier ay isa lang. Oo. Yung supplier ng Dolomite at supplier sa mga flood control, iisa lang. Oo, kaya ibig sabihin, para parehas na contractor,
di pare-parehas na modus. So, talagang red flag yung mga companies na nalilink dito nga po sa mga irregularities sa DPWH. Pero, ito nga hindi ko nga din mapagtanto bakit nakakalusot pa yung mga ganitong klaseng estratehiya. Kasi kung tutuusin, hindi lang buhangin yung nilagay dyan sa Manila Bay, kundi buhangin ng korupsyon. 'Di ba? Hindi din naman natakpan ng Dolomite hindi din naman matatakpan yung baho ng overpricing at baho ng ano diyan tinatagong baho ng Dolomite Talagang ang nakikita diyan mga minamahal yung katarantaduhan at korupsyon na ginawa ng dating administrasyon. So, hindi natin gustong pag-usapan ng Dolomite Beach para pag-awayan. Gusto lamang natin 'tong pag-usapan kasi kapag umuulan, 'di ba, napapansin ninyo na tumitindi ang pagbaha dito sa Pasay, dito sa Rojas Boulevard. Alam niyo kung bakit? Simple lang, kasi nahaharangan ng Dolomite Beach yung natural outflow ng mga kanal at drainage papunta sa dagat. Na dapat sana, supposedly, imbes na maging solution, 'di ba? Ang Dolomite Beach sa daloy ng tubig, naging barriers pa ito. 'Di ba? Habang ini-enjoy daw ng ilang mga tourist spot itong Dolomite Beach, abay yung mga normal na mamamayang Pilipino na nakatira diyan banda, abay lumulubog sa baha. Hindi ba't nakakatawa mga minamahal tuwing may mga iniimbestigahan itong ating mga representante, itong mga DDS at mga pro Duterte page ang tinitira palagi si PBBM ang may pakana. Bakit si PBBM ang lagi ninyong tinutukoy? 'Di ba? Kasi gusto daw sirain ni PBBM ang tatak at legacy ni former President Duterte. Uy, mga minamahal, hindi paninirang paglalabas ng katotohanan, tandaan ninyo. Hindi ba tama lang na busisiin natin kung saan napunta ang pondo ng taong bayan? Kasi pera nyo din naman yan, di ba? Hindi to tungkol sa kulay. Ito ay tungkol sa accountability. Hindi ba porket pro Duterte ka, immune ka na dito sa mga corruption probe? Hindi ba kung Duterte supporters ka, dapat immune ka na dito sa mga anomalies, kaya dapat imbestigahan ka din. That's a period. Period. Diba mga minamahal? Kaya nagsalita itong si Atty. Claire Castro na bahagi ito ng Malacanang na itinanggi niya na hindi naman kasama at walang kinalaman si President Bongbong Marcos diyan nga po sa investigasyon ng Dolomite Beach. Diba? At ayon sa kanya, ang ahensya gaya ng Ombudsman ay COA ay independent bodies, which is totoo naman. 'Di ba? At gumagalaw ito base sa sarili nilang mandato. Hindi ba 'yun matanggap ng mga DDS? At tama nga naman, 'di ba? Pagdating sa pag-iimbestiga, dapat hindi ito pinopolitika. 'Di ba? Hindi rin dapat ito pinamumunuan ng mga allies to allies, 'di ba? Ang totoo diyan, dapat ang pangulo mismo tawag dito, ang totoo diyan mga minamahal, wala namang inuutos diyan ng pangulo. So, lahat naman tayo gusto ng transparency, 'di ba? So, kaya nga ang gusto ng ating presidente, mga minamahal, palakasin yung anti-corruption drive, 'di ba? Tapos yung mga proyekto sa DPWH, tapos sa DNR, i-call out lahat ng mga yan. Kasi hindi natin alam kung magkano ba yung nalustay dyan na pera ng gobyerno. Kasi hindi yan white sand yung naubos dyan kundi pera ng taong bayan. Kaya tama lang na dapat imbestigahan, pero hindi naman ibig sabihin si PBBM ang namuno dyan. Ganyan ba ang tingin ng ibang mga opisyal or mga kontraktor na mga pro Duterte na si PBBM lahat ng may kasalanan? Sino ba yung nag-approve dyan, mga minamahal ng importation ng Dolomite mula sa Cebu, 'di ba? Sino ba yung nagpabilis ng transaction diyan? 'Di ba walang iba kundi si former President Duterte. Kaya nga dapat imbestigahan 'yan, 'di ba? Kasi scam din 'yan, kagaya ng flood control. So, walang gusto na may manira sa Dolomite. Ang kailangan lang diyan is malinaw ang taong bayan, malinawan ng taong bayan sa totoong transparency, sa totoong accountability. Nagigets ninyo? Yes, alright mga minamahal. Anyway, pengi lang ako ng comments, ng likes, at ng share. And also, don't forget mga minamahal to click the subscribe and always hit po ninyo ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga team replay, hi, papunta si Miwa ng Japan. Yes, maraming salamat sa inyo at see you. Oo, avatar. 'Di ba? Tingnan natin. Oo, kung merong makikipag-meet and greet ng mga kababayan natin diyan sa Japan. 'Di ba? Na pro Marcos, pro admin, 'di ba? So, yun lamang po, pa-like lang,
pa-comment at pa-share ng ating video. Maraming salamat at ingat mga kababayan!